Kanina pa isa-isa po sabi namin, may darating po ba? Kasi sa bandang Bulacan, marami nag-cancel na pagsamba dahil talagang baha sa loob ng simbahan. So, papalan po tayo, hindi tayo binaha. Maliban sa ilang miyembro po natin ay pinasok ng baha ang loob ng bahay. Kagabi po, nag-chat si Ginoa. Ate Reza, nung oras ng service niyo, sabi ko cancel. Kasi naman tuwing natatapat po ako natatapat ako dun sa dinalawang DS, surprise visit ng DS. Ngayon, visit na nga president na to to the highest level. Pero nagpapasalamat po ako, ako ay kabilang sa Harris Memorial College. Batch 2000 to. Naging teacher ko po si Ma'am Rubilea sa mahamong subject. Kasi di ba ma'am, naalala niyo po ba yun? Kailangan namin mag-ipon ng mga visual aids para gagawin namin exhibit. Pag wala yun, hindi kami makakapagpasa. Siyempre, 4th year po kami. At napakapalad tayo dahil kahit maulan, nandito po ang mga representatives ng Harris Memorial College. Si Ginoa po kasi ang chairperson ng Committee on Dignity Service. Kaya kung meron po kayong concern sa inyong diakonesa o may gustong mag-diakonesa, isa po siya sa ating kinakausap. Sa pagsisimula po ngayong araw na ito ay bibigyan din natin stewardship of treasure. Taon-taon na binibigyan din natin ang pagiging katiwala o ang pangangasiwa. Kaya't ang tanong, sa lahat ng ating narinig na mga sermon, nagdulot na ba ito ng pagbabago sa ating pamumuhay? Nagdulot na ba ito ng pagbabago sa ating pamumuhay? Sa buhay Kristiyano, ang mahalagang fundamental mathematical operation ay ang addition and multiplication. Hindi natin tinatangkilik bilang Kristiyano ang subtraction, lalo ang division. Bilang kapahayagan ng pagpapasagana at pagpapaunlad at paglago ng paglilingkod sa ministeryo. Ano po ang inyong tanging yaman? Sapagkat kung saan naroroon ang iyong kayamanan, naroroon din ang inyong puso. Tayo manalangin. Amang banal dakila sa lahat ngayong umaga sa aming pagsamba. Kami ay nagsasama-sama sa isang layunin, mabigyan ka ng kalwalhatian. Nanawa ang aming puso at isipan ng aming paningin ay maituon sa inyong kadakilaan at pakikinggan namin ang inyong pangungusap sa amin. Purihin ko, Diyos, ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Pangangasiwa o pagiging katiwala ng yaman, usapang kayamanan, baka sabihin natin, wala tayo yan. Wala tayong ganito, ang naisip natin agad ay ang material na bagay. Tama po? Pag sinabing yaman, material na bagay. Pera, ari-arian, hanap buhay, bahay at lupa, pero binabaha. At iba pa. Mateo 6:19-21 na binasa sa atin kanina, huwag kayong mag-impok ng mga kayamanan dito sa lupa. Dito may naninirang insekto at kalawang. At may nakakapasok na magnanakaw. Saan po tayo dito? Sana hindi. Sa halip, mag-impok kayo ng kayamanan sa langit. Doon walang naninirang insekto at kalawang at walang nakakapasok na magnanakaw sapagkat kung nasaan, naroroon ang inyong kayamanan, naroroon din ang inyong puso. Ito ay option sa dalawang uri ng kayamanan. Ang pag-iimpok ng kayamanan sa lupa ay pansamantala lamang. Nasisira, naluluma, nauubos, o nabubulok. Kaya kahit anong ipon natin sa savings natin, kung hindi natin ito pamamahalaan ng maayos, mauubos at mauubos. Samantala, ang kayamanan sa langit ay nagdudulot ng security, ng katiyakan, ng kaligtasan. Subalit nilinawin natin ang kayamanan sa lupa ay hindi masama. Diba? Minsan nami-misnote natin Pag mayaman ba, masama na? Gusto kong yumaman. Hindi
Kung paano ang tinapay ng isang linggo, di ba? Kung paano ang tinapay at ang isda ay pinarami ng Diyos, pinasagana ng Diyos sa pamamagitan ng mga tao, at hindi nagkulang, nagsobra-sobra pa. Ganun ang layunin ng Diyos. Hindi magutom ang tao, hindi maghirap ang tao, kundi ipagkaloob ng Diyos ang pangangailangan ng tao. Gayun din naman anumang yaman ang mayroon tayo na hindi ayon sa sukat o laki nito, hindi sa dami ng savings natin ay maging instrumento sa paglilingkod. Hindi sinusukat ng Diyos. Malaki ba binigay mo? Maliit ba binigay mo? Kundi kung paano ang yaman natin, ang kakayahan natin, ay ginagamit natin sa paglilingkod, pagmiministeryo, at pagmimisyon. Ang maging hangarin ng puso natin ay ang walang pag-alinlangan at buong pusong pag-aalay o pagkakaloob sa ating Panginoon. Ang ating yaman, ang ating tinatangkilik sa kapakinabangan ng ating kapwa. Sa paglilingkod pa rin sa ating kapwa. Sa pag-unlad ng ministeryo ng iglesia at kawang-gawa sa bayan at sa pamayanan. Kaya galit na galit tayo, di ba? Ang daming nagalit na Pilipino dahil ang daming nasira, nagastos, ang daming pera ang nawala, mali-mali ang pera ang nawala sa bayan na hindi natin alam kung saan napunta. Hindi nagiging mabuting katiwala, maging sa maliit o sa malaki. Subalit mga kapatid, kung tayo ay maglilingkod sa Panginoon gamit ang ating yaman, tiyak na pasasaganahin ng Diyos ang lahat ng ating tinatangkilik. Kung saan naroon ang inyong kayamanan, naroon din ang inyong puso. Kung ano pinapahalagahan natin, nandun yung puso natin, nandun yung attention natin, nandun yung damdamin natin. Pero sa ating Panginoon, ang kayamanan at maging ang ating puso ay marapat na iisa lamang ang layunin, ang hangarin at ang focus natin. Di ba tayo, inaasahan natin yung favorite number natin, 15 and 30. Sa mga nagtatrabaho, or yung pang isang day, 10, 25, meron pang isa parang gano'n na. Paborito natin yung mga numbers na yun kasi tiyak, may inaasahan ka. Pero ang tanong dito, pagdating doon, paano natin yun minamanage? Minsan, ako po ay nagsimula sa 2,000 Pero nung estudyante ako, pinakamalaki akong allowance noon sa weekend appointment ay 400. 400 po Paano po ako nakasurvive sa 400? Tapos, nung sabi ko, gusto ko, pag unang sweldo ko, kakain ako ng totoong pizza. Kasi po, salat po kami ng bata, hindi kami nakakain ng pizza. Hindi ko naman po akalain, unang tanggap ko pala, 2,000 cash advance. Kasi hindi pa daw na pag-uusapan sa council. Pero ang saya-saya ko, kasi hindi ako nakakahawak ng 2,000 Kumain po talaga ako, pizza talaga yung kinain ko. Ma'am, totoo po yun. Unang destino ko, masentyan yung MCS. Hindi ko tinignan yung laki ng tinanggap ko, basta sabi ko kakain ako ng pizza. Paano pa kung lumaki ito? Kaya nung nakatanggap na po ako ng 7K, ang laki-laki na ako nun. Malaki pa po yun nun mga bandang 2005. Ngayon, pumili ka po sa halaga, punta po ako ng Watson. Dala ko po 1,000. Wala pa akong pagkain, shampoo pa lang yun. Ganon katindi ang bilis ng pera, kaya kung hindi natin ito i-manage at hindi tayo nakafocus sa Panginoon, mawawalan ang Panginoon. Mawawalan ang Panginoon. Kaya inuulit natin, hindi sa laki, hindi sa liit ng tinatanggap natin, ng tinatangkilik natin, kundi maging sa maliit o sa malaki, paano tayo naglilingkod sa Panginoon, paano tayo magiging mabuting katiwala sa ating Panginoon. Hindi tayo makakapag-ipon ng kayamanan sa lupa at sa langit ng sabay. Ang concern ng Jesus sa mga alagad ay hindi
Diba? Hindi naman siguro tinanong ni Jesus yung, ilan ang kinita niya sa pangingisda? Hindi siguro niya tinanong yun, di ba? Naging concern pa nga siya, sige, ihagis mo yung lamba. Kasi ang gusto ng Diyos, sumagana. Pero hindi na nagtanong ang Panginoon, ilan ang kinita niyo sa isda? Hindi concern ng Diyos yung mga resources natin. Hindi yung mga bagay na mayroon sila. Ang concern ng ating Panginoong Jesus sa kanyang mga alagad ay ang katapatan, ang pagtatapat ng mga alagad bilang mga tagapangasiwa at pagiging katiwala. Na bilang mga tagasunod ni Jesus, hindi tayo nasisilaw sa yaman. Sa yaman ng sanlibutan. Sa halip, tayo ay namumuhay ng tapat gamit ang anumang yaman sa kalwalhatian ng Diyos. Pangangasiwa, pangangalaga o pagiging katiwala ng kayamanan ay malaking tungkulin at pananagutan. Hindi lang tayo may responsibility. Meron tayong accountability kung paano natin ito gagamitin. Hindi lamang ito usapin ng mga material na bagay. Kaya napakahalaga na maunawaan natin sa ating mga puso, ano ang kayamanan ito? Ano ba ang ibig sabihin ng kayamanan? Ano nga ba ang point of view ng mga tao pagdating sa kayamanan? Nariyan ang material wealth. Mag-iipon ako kasi kailangan ko ng pang-health, pang-maintenance, di ba? Pera. Tulad ng mamahaling alahas. Ari-arian. Meron din mga personal na pinapahalaga ng mga tao na nagsisilbing yaman ang kanilang mga mahal sa buhay. Mali ba ang mga ito? Hindi. Sapagkat lahat ng ito ay mahalaga sa buhay ng tao. Anumang pinapahalaga ng tao ay nagsisilbing kayamanan ng tao, kaya tandaan natin, treasure in heaven is not about possession. It's not about position. It's not about protection. It's not about power. Na kapag mayaman ka, meron kang kapangyarihan. Hindi po ito yun. Gayon pa man sa ating pagsusuri sa ating mga sarili, ang mga bagay na ito ay nakakapagpanatili ng ating katapatan sa Panginoon o maaaring sumasalamat sa layunin ng pagtatapat sa Panginoon sa makatuwid. Ang pag-iimpok ng kayamanan sa langit ay investments o pamumuhunan sa mga bagay na makalangit. Pag-iimpok tungo sa buhay na walang hanggan. Kaya ibahagi ko sa inyo ang dalawang pangangasiwa. Dalawang paraan ng pangangasiwa ng pag-iimpok sa langit. Una, mamumuhunan sa iyong buhay or invest your life. Paano mo i-invest? Iba pa po yung invest for your life, kundi invest your life. Mismo ang buhay natin. Sabi ni Sunlight, sabi ni Sunlight, your partners in life. Talagang mapapakuha ka, di ba? Sabi naman, ang commitment naman ng True Life, for every life, for every future. Tapos naman. Sabi ni Manulife, where will better take you? Ang panlaban ni BDO, we find ways. Ang sabi naman ni China ba, focus on you. Diba? Sweet, diba? Focus on you. Focus on you, sabi ni China ba. Sabi ni RCBC, we partners for your passion. Kung sa lahat ng yan, anong kukunin nyo? Ganda ng mga tagline nila. Ang sabi ng mga Kristiyano, eto ang plastic balot na tayo. Diba? Ano ang tagline natin bilang Kristiyano sa pag-iimpok dito sa sanlibutan? Na magbibigay kaluguran sa ating Panginoon. Dapat ang tagline natin, pagdidisipulo. Ang tagline natin, yung yaman ay nagiging instrumento sa pagdidisipulo. Anong promotion ng lahat ng ito? Anong promotion sa lahat ng yan, mga kapatid? Iba't iba, ang panghikayat yan para mag-invest. Para mag-impok sa kanilang company. Pero ang panawagan sa atin ng Panginoon, mag-impok sa langit. Ito ay sa pamamaraan ng pag-invest ng ating buhay, sa pamamaraan
Kaya higit tayong mag-alay ng ating buhay sa ating Panginoon, sa tapat na pangasiwa at pagiging steward ng kayamanan, magkaroon tayo ng katiyakan ng buhay na walang hanggan dahil baka ang dami nating pinag-ipunan pero wala naman tayong matibay na kaugnayan sa Panginoon. Anong silbi ng lahat ng ito? Ang buhay mo ay kayamanan. Ang buhay natin ay kayamanan. Ito ay ating pahalagahan sa pamamagitan ng ating aktibong pakikilahok at pakikiisa sa ministeryo ng Iglesia. Ito ay paraan ng pag-aalay natin ng ating sarili sa Panginoon. Nung isang linggo, sabi ko kay Ate Nika, good job ka ngayon, ikaw na lahat. Wala umaga. Pero, ang dala niya patotoo. Kung hindi tayo magkukumit, hindi natin mararanasan ang biyaya ng kayamanan ng Diyos sa ating buhay. Makikinig at makikinig na lang ba tayo sa patotoo ng kapwa natin Kristiyano? Tayo mismo kasama sa yaman ng ating Panginoon. Magkaroon tayo ng katiyakan ng buhay, mapabilang tayo sa kaharian ng Diyos, mapabilang tayo sa bayan ng Diyos, at gayon makita natin ang tunay na layunin ng ating buhay sa biyaya ng Diyos. Pangalawa, mamuhunan sa iyong pananampalataya. Sa kwento ng lumakad, di ba kanina binasa rin po, sa kwento ng lumakad si Jesus sa ibabaw ng tubig, nang makita ni Pedro, agad siyang nagpasya, nakita niya ang Panginoon ni Pedro, nakita ni Pedro ang ating Panginoon, sabi niya agad-agad, walang patumpik-tumpik, Panginoon ko talagang ito nga yan, papuntahin mo ako dyan, dyan sa kinaroroonan mo sa ibabaw ng tubig. Ang tapang, di ba? Sabi naman ni Jesus, halika, come, bebe. Lumakad niya, di ba? Lumakad niya. Sa kwento, mula sa bangka, si Pedro, ngunit, yun ang masaklap doon, ngunit nang mapansin niya na malakas ang hangin, ayan ang bagyo, siya'y natakot. At nagsimulang lumubog. Panginoon, sagipin ninyo ako! Sagipin niyo ako! Ang sagot ni Jesus, bakit ka nag-alinlangan? Ang liit ng iyong pananampalataya. Ganito tayo minsan. Pag masagana ang pagpapala, masagana ang biyaya, sige dito, lahat kaya natin gawin. Pag nawawala na napapa-Lord, nakakalimutan natin ang Panginoon. Sa panahon masagana tayo. Pero kapag nakukulangan na tayo, napapa-Diyos ko tayo. Mga kapatid, gaano kalaki ang ating pananampalataya dahilan upang i-alay natin ang ating oras, panahon, lakas at ang mga tinatangkilik natin sa paglagong espiritual. Tulad ng kwento ko before, na may isang laiko, humiling sa pastor, kailangan ko po ng trabaho para sa pamilya ko. O sige sige kapatid, pagpipray natin yan. Hindi nagtagal, nagkatrabaho ang laiko, ang miyembro. Hindi na nakita sa church. Nung binisita ulit ng pastor, kumusta ka na kapatid? Ito po, pastor, pasensya na po. Naging busy po sa trabaho eh. Ano kapatid, gusto po ay pag-pray natin, tanggalin natin yung trabaho. Biro lang po yun. Pero, ito ay halimbawa o paglalarawan na hindi mapagsasabay ang pag-iimpok sa langit at sa lupa. It's a matter of priority. It's a matter of priority kung paano natin i-manage ang pagpapalang biyaya ng Diyos sa atin. Paano tayo magiging mabuting katiwala ng kayamanan kung hindi natin kilala ang pinagmumula ng lahat ng pagpapala o tinanggap natin? Sapagkat kung nakikilala natin ang Diyos na siyang nagkakaloob ng lahat ng bagay, hindi tayo matatakot. Hindi tayo matatakot ni magbigay para sa Panginoon. Hindi tayo mangangamba na magkaloob sa Panginoon. Hindi tayo magdadalawang isip o mag-aalinlangan na magbigay para sa paggawain ng Panginoon. Pag sinabing paggawain ng Panginoon, hindi lang po yan sa loob ng church. Pagmimisyon. Katulad ngayon, gusto nating ipanawagan
yung mga kapatid natin na naapektuhan na binaha. Paano tayo makakatulong sa kanila gamit ang ating yaman? Sa panahon na tayo ay masagana, tayo ay nasusubok, mag-o-offering pa ako. Alam na ng Diyos yun. Ibibigay ko ba ang lahat para sa Panginoon? Mga kapatid, hindi ito option. Ito ay pagkatawag sa atin ng Diyos. Ito ay panawagan sa atin ng Panginoon. Ibigay natin ang lahat para sa Panginoon. Unahin natin ang Panginoon. Hindi natin kinokorap ang para sa Panginoon at hindi natin nanakawan ang ating Panginoon. Kaya naman ipahayag natin ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng ating pagtatalaga sa ating Panginoon na anumang meron tayo, lalo anong yaman natin, sa maliit o sa malaking halaga, ito ay ipaglilingkod natin sa ating kapwa bilang pagtugon sa panawagan ng Diyos. Mga kapatid, mabuting katiwala ka ba ng biyaya at pagpapala ng Diyos? Ikaw lang po ang makasasagot niyan. Lucas 16:10-12, ang mapagkakatiwalaan sa maliit na bagay ay mapagkakatiwalaan din sa malaking bagay. Ang mandaraya sa maliit na bagay ay mandaraya rin sa malaking bagay. Kaya kung hindi kayo mapagkakatiwalaan sa mga kayamanan sa mundong ito, sino ang magtitiwala sa inyo ng tunay na kayamanan? At kung hindi kayo mapagkakatiwalaan sa kayamanan ng iba, sino ang magbibigay sa inyo ng talagang para sa inyo? Mga kapatid, once na ipinagkaloob ng Diyos sa bawat isa sa atin, ang anumang pagpapalang kayamanan, material, buhay, pananampalataya, ay mensahe ito na nagtiwala ang Diyos sa atin. Nagtiwala ang Diyos sa iyo para ipagkaloob sa iyo yung biyaya na tinatanggap mo, mga tinatangkilik mo, yan man ay trabaho o pangkabuhayan, yan ay ipinagkatiwala sa iyo ng Diyos. Anumang kayamanan sa mundong ito ay ipagkatiwala din natin sa Diyos. Ipinagkatiwala yan sa atin. Kung tayo ay nagkukulang, saliksikin natin ang ating puso, ang ating sarili. Naging mabuting katiwala ba ako? Sa ating mga panalangin ay humihiling tayo sa Panginoon sa bawat pagtugon ng Diyos sa ating mga panalangin. Ang Diyos ay tapat. At tayo rin ay maging tapat na katiwala ng ating Panginoon. At tunay ang kahulugan, kung ito ay gagawin natin, totoo nating kakantayin yung "We bring the sacrifice of praise." Diba? Sacrifice yun na may pag-ibig. At hindi tayo kakanta, "We bring the sacrifice of praise unto the house." Pero nagdadalawang isip tayo ng bigat. Mapagkakatiwalaan ka ba? Napagkakatiwalaan ka ba? Kung ikaw ay mapagkakatiwalaan sa pagtanggap natin ng biyaya ng Diyos, ang call to action po natin ngayon sa stewardship of treasure ay tatanggap tayo ng alkansya. Saan po ba yung alkansya? Hindi nadala na. Kung tayo ay nagtitiwala sa Panginoon, ipinagkakatiwala sa ating alkansya, natatanggapin natin. Alkansya ng paglilingkod, pagtatalaga sa Panginoon, na tayo ay matapat na mag-iimpok para sa Panginoon. Ito ang kahulugan ng multiply what's in your hand. Katulad ng hirap, katulad na, hindi ko maano eh, katulad ng isang halaga na to. Ito papel lang to eh, di ba? Ito lukot eh. Pag nilukot to, tinapon ko sa gitna, may kukuha. Meron, di ba? Kahit maliit na halaga lang, try natin. Kung ang Diyos nagtiwala sa atin, may halaga yun. May halaga yun. Kaya sa bawat ibinibigay natin para sa Panginoon, may halaga yun. Halaga ng pag-ibig, halaga ng pagtatapat, halaga ng paglilingkod. Ang mabuting balita, kung paano
At ano ang tugon? Sasambahin natin ang ating Panginoon. Sasambahin natin ang Panginoon sa lahat ng panahon at pangangasiwaan natin ang pag-iimpok sa langit. Paano tayo mag-iimpok sa langit? Ipuhunan natin ang ating buhay. Na ako, tayo, bilang mga Kristiyano, maging sa maliit na halaga, ibibigay ko sa Panginoon ng may pagtatapat. At ako ay mamumuhunan sa aming pananampalataya sa pamamagitan ng aking paglilingkod sa kapwa. Paglilingkod na hindi nagdaraya. Paglilingkod na ipinapakita at isinasa pamuhay ang hustisya, ang katarungan, at ang pag-ibig para sa Panginoon. Kaya sa lahat ng ito, hindi tayo mag-aalinlangan sapagkat ang Diyos ay buhay. Amen? Kaya sa ngayon, mga kapatid, bilang mga stewards of treasure, ano ang ating tugon? Tayo manalangin. Amang banal dakila sa lahat, purihin ka. Ikaw ang tunay na Diyos. Ikaw ang pinagmumula ng lahat ng pagpapala at biyaya. Kaya tulungan mo kami, pasaganain mo pa po kami, at maging bukas ang aming mga puso, ang aming mga kamay, ang aming mga bulsa, ang aming mga wallet para sa iyo, Lord. Hindi lang ang aming lakas ang iaalay namin sa inyo, kundi lahat ng biyaya at pagpapala mo ay gagamitin namin sa paglilingkod sa inyo. Purihin ka, Panginoon. Pagpalain niyo po ang iglesyang ito. Pagpalain mo po ang aming mga tinatangkilik, ang hanap buhay, ang mga pangkabuhayan, ang mga pagtatrabaho, nawa ay lahat ay maging instrumento sa kapakanan ng inyong gawain, proyekto at ministeryo na ipinagkatiwala sa amin. Sa iyo ang papuring pasasalamat